Mr. Castillo? Mr. Castillo? Mr. Castillo, nasaan ho ba si Miriam? Tinangay po niya yung mga pera namin eh. Umalis si Miriam. Hinahanap niya yung pinsan niya si Richard para may soli yung mga pera ninyo. Pati na yung pera namin. Maawa naman kayo sa mga anak namin. Eh, wala naman silang kasalanan dito. Sana hindi sila madamay. Ito naman, Mr. Castillo, paano naman kami? Ang kapal ng mukha ng asawa mo! Basta ilabas mo yung asawa mo. Kung hindi, pakukulong namin siya. Tama! Oo. Ano kayo magagalit? Ano naman hindi kami magagalit, Mr. Castillo? Tingnan nyo naman yung ginawa sa amin. Pare. Pare Albert. Tulungan mo naman ako, kumbinsihin sila, pakiusapan sila. Hindi naman namin tatakasan ito eh. Hinahanap ni Miriam yung pinsan niya para may soli yung mga pera nila. Dali. Ako na bahala dito. Sige, ako na muna bahala. Sige, Albert. Pare, pagdating sa pera, walang kumpa-kumpare. Walang kamag-anak. Yan ang gagawa ng pera. Kailangan pagbayaran ni Miriam ang ginawa niya. Kakasuhan siya ng estafa. Tiyak na natanggap na niya sa Sabina. Pwede rin natin ipawarrant of arrest si Miriam. Si Miriam. Hello? Paring Albert. Ikaw lang ba mag-isa dyan? Meron sana akong hihilingin sa'yo eh. Hihingi ako ng pabor para sa inaanak mo. Para sa mga anak ko. Kamusta ka na, pare? Okay naman. May natanggap ka na ba? Natanggap? Wala. Halos nagkakanda utang-utang na nga ako. Shh. May kausap lang ang nanay. Halos nagkakanda utang-utang na nga ako sa kakahanap kay Richard eh. Hiyang-hiya na nga ako dun sa... Pare, sana maintindihan nila na wala akong kasalanan. Na wala akong tinatakbong pera. Pare-pareho lang kaming biktima dito. Miriam, mga magulang tong kapwa-guro ko. Siguro na maintindihan ka nila. Magpakita ka lang sa kanila, mapapatawad ka rin nila. Pasensya ka na ha. Pasensya ka na, magulo mga bata. Pare, meron sana akong hihingin sa'yong malaking pabor kasi kailangan ko ng pera ng konting halaga dahil ang inaanak mo si Makmak may sakit eh. Tapos si John Paul naman magbe-birthday na. Gusto sana mabigyan ng konting handa kahit papano, kahit konti lang. Si Paring Jessie. Ayaw nga akong kausapin eh. Ayaw akong puntahan. Ang sabi ni Pen, ang sabi daw, lutasin ko daw ang problema ko dahil ako daw ang may gawa nun. Ko nga maintindihan eh. Sige, kailan ka luluwas ng Maynila? Pero tayo magkita. Dahil wala nang matakbuhang pamilya o kamag-anak, nagtiwala si Miriam na matutulungan siya ni Albert dahil ninong naman ito ng kanyang anak. Dahan-dahan. Pare. Miriam, Mare. Salamat ha. Magmano ka sa ninong mo. Laki na Ito na pala yung inihiram mo. Pare, wag na lang. Nagbago ng isip ko. Hindi bali na. Babalik na lang ulit kami sa Bulacan kasi yung bunso kong anak,
Kawawa naman naghihintay eh. Baka gabihin kami. Sige. Sige, pare. Miriam, pare. Magkumpare tayo. Sumamba tayo sa simbahan. Yung binyag ng inaanak ko. Sa tingin mo ba, ipapahama kita? Sige na. Kunin mo ng pera. Pare, maraming salamat talaga, ha? Salamat. Salamat, pare. Dali lang. Ano ito? May kaso kang estapa. Pare! Pare! Sige na po, sige na po. Sige na po, sige na po. Sasayin niyo po ang nanay ko! Sige na po, sige na po. Pare! Pare, bakit akong kasalanan? Bakit mo ginawa ito, pare? Bakit? Wala akong kasalanan, pare! Pare! Anak! Anak! Anak, huwag pinintay sa akin! Hindi ka na nahiya! Wala pa akong kasalanan! Wala pa akong kasalanan! Wala pa akong kasalanan! Attorney Ibarra, ano ba talaga yung pagkakasala nitong ating panauhin si Miriam? Simple estafa ito, no? Nangako ka sa pamamagitan ng paglinlang na kaya mong mag-deliver ng mga certain na bagay. In this case, napangakuan yata niya yung mga ilan sa mga naglagak ng pera na kaya nilang ipuhunan sa mga investment yung pera nila. Ahente lang naman daw siya, hindi naman siya yung yung mastermind, hindi naman siya eh. Sa batas natin kasi, oras na kasama ka doon sa network ng tao na nangako na makapagbigay ka ng kita, no? At merong lumabas na panlilinlang, no? Doon sa mga pangako mo, makakasuhan ka talaga, Estafa unfortunately, ka na ng estafa. Pagkatapos ng 2 araw na detention sa NBI, si Miriam ay inilipat sa Correctional Institution for Women noong October 27, 2007. Ang petsa na siya ring unang kaarawan ng kanyang bunsong anak na si John Paul. Ito na, pagpansit. Ha? Oh, ito. Ito na. Ito na. Oh, sige na. Hello? Hello? Jessie? Si Miriam ito. Miriam? Pwede ba makausap ang mga anak natin? Sandali lang ito, 1 minuto. Makmak! Nanay mo. Hello, Nay? Nay, ano po nangyayari sa inyo? Nasaan po kayo? Mak! Huwag mo ko alalahanin, anak. Huwag mo ko alalahanin. Ikaw, kamusta ka na? May sakit ka pa ba? Wala na po, Nay. Kaarawan po ngayon ni John Paul. Nagluto po si tatay ng pansit. Pakausap sa kapatid mo. Pakausap sa kanya. Bilisan mo, ha? Tawagin mo siya. Nay, huwag niyo po kalimutan magdasal. Ito na po si John Paul. Bunso, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Sadya mo si nanay, ha? Pero magkakasama tayo sa Pasko. Promise yan. Shh! Hana, huwag ka nang umiyak. Kantahan ka ni nanay. Gusto mo?
bintana. Ang